Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kapatid ng pinsan ko na itago na lang natin sa pangalang Eric. Taong 1990, Calapan, Oriental Mindoro. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho itong si Eric bilang isang manlalambanog. Yun ang nakagisnan niyang trabaho na maaga pang ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Ang ama kasi noon ni Eric ay nalumpo sa pagsisisid ng mga isda. Nasa malalim na bahagi kasi itong ama ni Eric na sumisid, tapos biglaan ang naging pag-ahon nito dahil sa kakapusan nito ng hangin. Ilang araw lang ang lumipas, tuluyan ang nalumpo ang katawan ng ama ni Eric dahil sa aksidenteng yon. Hindi na din ito nakatulong sa kanilang manlambanog dahil sa pagkalumpo ng katawan nito. Magmula noong nalumpo ang ama ni Eric, ay siya na ang pumalit dito sa panlalambanog. Kahit mataas ang mga puno ng nyog na inaakyat ni Eric, ay nagiging matatag ang loob nito upang kahit papaano'y makatulong sa naghihirap niyang mga magulang. Hindi naman tinanggihan si Eric ng may-ari ng lambanugan sa kadahilanang naging maayos din ang serbisyo dito ng kanyang ama. Konting description lang upang malaman nyo ang ginagawa nila Eric. Ang pagkuha nila ng lambanog ay sa pamamagitan ng mga bagong usbong na bulaklak ng nyog na siyang pinagkukunan nila ng tuba. Bale, merong mga nagdudugtungang kawayan ang bawat nyog upang mas madaling marating ng mga manlalambanog ang bawat punong may tuba. Sa pagkuha nila ng tuba, ay niluluto pa nila ito upang maging isa itong lambanog. Isang araw, maaga pang tumungo si Eric at ng kanyang mga kasamahan sa lambanugan. Meron kasi silang sinalok na galon sa puno ng nyog na siyang mag-iipo ng tuba. Maaga pang tumungo doon sila Eric upang mas maaga silang matapos. Bandang tanghali lang kasi ang kota nila Eric para sa trabaho nila sa araw na yon. Naging maayos naman ang pagkuha nila Eric ng tuba. Maaga pa nila itong niluto upang maisabay nila ang lambanog sa pagbenta ng kanilang amo. 3 oras lamang ang lumipas at nag-uumpisa na ngang magsala sila Eric ng lambanog. Rick, ikaw na muna magbantay sa pagsala ah. Tutungo muna kami kay Mang Moring upang magbali ng pera. Wika ng kasama ni Eric. Tumangulang naman noon si Eric upang sumang-ayon sa nais ng kanyang kasama. Nang nagsasalok na siya ng lambanog, ay bigla itong napatigil nang merong lumabas na isang puting maliit na bato na nanggagaling sa gripo ng lambanog. Labis ang pagtataka noon ni Eric, gawa ng napakalinis ng nilulutuan nila ng tuba, ni hindi kayang umakyat ng isang maliit na bato sa gripong pinagsasalaan nila ng lambanog. Isipin ninyo, tanging ang nalutong tuba lamang na nagiging usok ang merong kakayahang umakyat sa pinagsasalaan nilang gripo. Halos hindi makapaniwala noon si Eric sa kadahilanang sa buong buhay niyang paglalambanog ay hindi pa siya nakaranas ng ganong pangyayari. Habang tinitingnan ni Eric ang bato, pansin niyang patuloy ang pagbula ng lambanog na pinagmumulan nito. Di man alam ni Eric kung ano ang batong yon, ay ramdam niya ang pagtawag nito sa kanya. Animoy merong kakaibang presensyang nanghahalina sa kanya na kunin ang bato sa ilalim ng lambanog. Habang nagdadalawang isip noon si Eric, ay bigla niyang narinig ang kanyang mga kasama
na pabalik na sa kanyang kinaroroonan. Dala na din ng kuryosidad, wala nang pagdadalawang isip na kinuha ito ni Eric. Hindi nito alintana ang mga duming maihahalo niya sa lambanog, basta ang nais niya ay makuha ang batong kanyang nakita. "Oh, Eric, tapos na ba?" Tanong ng kasama niya. "Oo, tapos na. Pasanin niyo na lang." Sagot ni Eric. Nang marinig ng kasamahan ni Eric na tapos na ang pagluluto nila ng lambanog, ay agad na nila itong isinalin sa kanilang sisidlan. Si Eric noon ay nanonood na lamang gawa ng tapos na ang kanyang trabaho noong mga oras na yon. Ang hindi noon maipaliwanag ni Eric ay ang biglaang paggaan ng kanyang katawan na tila ba napakasigla niya nung araw na yon. "Oh, Eric, mauna na kami ha. Kami nang bahalang maghatid ng mga lambanog kay Mang Moring." Wika ng isa niyang kasama. "O sige ha, una na ako. Pakisabi na lang kay Mang Moring na baka sa susunod pang araw ako makakabali." Sagot ni Eric. Nang makapagpaalam na siya, agad naman siyang naglakad pabalik sa kanilang tahanan. Habang naglalakad si Eric, ay hinahawak-hawakan niya ang batong kanyang nakita. Sa paghawak niya dito, ay ramdam niya ang pag-iinit ng bato at ang pagdaloy ng mabagal na kuryente sa kanyang mga kamay. Dahil sa pakiramdam na yon, ay labis itong ikinatuwa ni Eric. Pinaglalaro-laruan niya ang bato hanggang sa marating niya ang kanilang tahanan. Ilang minuto lang ang lumipas, biglang natigilan si Eric sa kanyang ginagawa nang masipat niya ang isang babaeng nakatayo sa dahon ng damo, hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Kumakaway ito sa kanya na parabang pinapalapit siya nito. Dahil sa matatakuting tao itong si Eric, bigla siyang kumaripas ng takbo nang masilayan niya ito. Nang marating na niya ang kanilang tahanan, agad naman siyang nagpalit ng kanyang kasuotan. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Eric ay bigla siyang dinalaw ng isang panaginip. Ayon kay Eric, na muli niyang napanaginipan ang babaeng kanyang nakitang nakapatong sa damuhan. Lumapit ito sa kanya nang nakapikit at idinampi nito ang kanyang labi sa noo ni Eric. Pagtingin ni Eric sa mga mata ng dalaga, ay doon siya tuluyang nagising nang makita niyang para itong bituin na nagniningning. Nang magising na si Eric, ay hindi na niya nagawa pang matulog hanggang sa pagsapit ng umaga. Kinaumagahan, balik trabaho ulit itong si Eric. Dala-dala niya pa rin ang batong kanyang nakita dahil sa parang kulang siya kapag hindi niya dala ang batong nakita niya sa lambanog. Pagdating niya sa nyugan, dali-dali naman siyang umakyat ng puno upang simula ng kanyang pagsasalok ng tuba. Yun lang ang gagawin niya noong araw, tapos maghihintay na lamang siya sa susunod na hapon ng susunod na araw. Bale, isang araw mahigit ang paghihintay ni Eric sa kanyang sinalok upang mapuno ito ng tuba. Habang umaakyat si Eric sa mga nyog, ay gulat na gulat siya nang mapansin niyang parang dumikit yata ang kanyang mga kamay at paa sa bawat puno ng nyog. Maging sa kanyang kawayang nilalakaran, ay halos hindi niya batid ang panganib ng pagkahulog. Maniwala kayo o hindi, kapag naglalakad noon si Eric sa kawayan, ay hindi na ito humahawak upang maibalanse ang kanyang paglakad. Kaswal na kaswal ang paglakad ni Eric sa itaas ng nyog, na parabang lumulutang na ito kung sisipatin. Lahat ng katrabaho noon ni Eric ay napapanganga sa kanya habang tinitingnan siya ng mga ito. Maging si Mang Moring
ay hindi maiwasang mapahanga kay Eric dahil sa ipinakita niyang kakaiba. Eric, sabog ka ba? Paano mo nagagawa ang ganon? Kami ngang ilang dekada ng manlalambanog ay hindi nagagawa ang paglakad sa kawayan ng hindi nakahawak. Bakit sa iyo parang napakadali lang gawin? Sabog ka ba? Gulat na tanong ng isa sa mga kumpare ng kanyang ama. Ha? Ewan ko ho. Nais ko lang naman maglakad ng hindi nakahawak eh. Subukan niyo ho. Napakadali lang naman eh. Sagot naman ni Eric. Nako, pasaway kang bata ka, oo. Pati ba naman kami tinuturuan mong mamatay? Ay, bahala ka nga dyan. Sagot naman ito kay Eric. Kasabay ng pag-uwi ng kumpare ng ama niya, ay ang paglakad nito papalayo sa kanya. Hindi na yun pinansin ni Eric. Gawa ng hindi naman malapit ang loob niya dito. Minsan na kasing nasaksihan ni Eric ang ginawa noon sa kanyang ama, na siyang naging dahilan sa pagkakalayo niya ng loob dito. Makalipas ang ilang oras na pagtatambay ni Eric sa nyugan, napagpasyahan na niyang bumalik sa kanilang tahanan. Marami siyang oras noon, kaya marami siyang maitutulong sa kanyang mga magulang. Habang nagpapahinga ang ama niyang baldado, pinili ni Eric na manghuli ng pusit upang meron silang uulamin mamayang tanghali. Hindi na ito nagpaalam sa kanyang ama sa kadahilan ng alam niyang magagalit ito kapag malaman na pati siya ay sumisisid sa ilalim ng dagat upang manguha ng pusit. Wala namang problema kay Eric ang bangka, gawa ng merong naiwang bangka ang kanyang ama. Luma man ito kung titingnan, pero pwede pa ring pakinabangan. Sa pagtahak ni Eric ng dagat papuntang laot, ay pinili niyang titigan ang batong kanyang nakita sa lambanog. Sa pagtitig dito ni Eric, ay parang merong tumatawag sa kanya na isang malamig na boses. Nung una, hindi niya ito pinansin sa kadahilanang baka pinaglalaroan lamang siya ng pandinig niya. Pero nung palakas na ng palakas ang pagwika ng boses sa kanyang isipan, ay doon na siya tuluyang naniwala. Ayon kay Eric na parang baliw na siya noon sa laot sa kadahilanang kinakausap niya ang hangin noon kahit wala naman. Halos magsisisigaw na noon si Eric para lamang marinig siya ng tinig na nagsasalita sa kanyang isipan. Pero kahit anong gawin niyang pagsigaw sa laot, ay para bang hindi siya nito pinapakinggan. Nang marating ni Eric ang kuhaan nila ng pusit, ay ipinagpaliban na lamang niya ang kanyang mga naririnig. Itinuon niya ang kanyang wisyo sa paghuhuli upang magkaroon sila ng masarap na ulam sa tanghali at sa gabi. Sa pagsisid doon ni Eric, wala siyang dalang kahit na anong gamit maliban sa salaming pangsisid. Kahit may kalaliman ang kinaroroonan ng bitag ng mga pusit, ay hindi ito alintana para kay Eric. Kahit nasa malalim na siya na parte ng dagat, ramdam niyang hindi pa tuluyang kinakapos ang kanyang paghinga. Patuloy pa rin siya sa pagsisid hanggang sa makuha niya ang bitag. Tuwang-tuwa noon si Eric nang makita niyang napakaraming pusit ang nasa loob nito. Dahil sa magaan lamang ang bitag na yon, kaya agara naman itong nahila ni Eric papaitaas ng walang kahirap-hirap. Ilang oras lang ang lumipas, tuluyan na siyang nakabalik sa kanilang tahanan. Bitbit niya ang maraming pusit na siyang nakuha niya sa laot. Tuwang-tuwa naman noon ang ina ni Eric nang makita nito ang dalang ulam ng kanyang anak. Hindi na nila sinabi sa ama ni Eric ang pinanggalingan ng pusit upang hindi na ito magalit. Sumapit ang hapon ng sumunod na araw
Maaga pang tumungo si Eric sa kanyang pinagtatrabahuhan. Wala siyang kasama noon, sa kadahilanang siya lang naman ang nagsalok ng mga tubang yon. Magbabandang 5:00 na noon, kaya medyo binilisan na ni Eric ang kanyang ginagawa. Dali-dali siyang umakyat sa puno upang kunin ang mga tubang kanyang sinalok. Sa pag-akyat ni Eric sa nyog, ay bigla siyang napatigil nang masipat niyang merong mga taong nasa puno rin ng nyog ang nagsasalok ng kanyang mga tuba. Hoy! Sino kayo, ha? Ba't nyo kinukuha yung mga sinasalok ko? Tanong dito ni Eric. Kasabay ng pagtanong niya ay ang dali-dali niyang paglapit sa mga ito. Galit na galit noon si Eric, gawa ng ang mga tubang yon ang siyang gagamitin niyang pambayad para sa kanyang mga utang. Ang ibang perang malilikom niya sa lambanog ay siyang ipambibili niya ng gamot ng kanyang ama. Nang medyo may kalapitan na si Eric sa kinaroroonan ng lalaki, bigla siyang napatigil sa paglakad sa kawayan nang masipat niya itong tumalon sa nyog. Halos mapanganga noon si Eric sa gulat dahil sa napakataas ng tinalon nito. Pagbagsak ng lalaki ay gulat na gulat si Eric nang nakaya nitong makalapag gamit ang dalawa niyang mga paa. Ni hindi nito nagawang ihawak sa lupa ang kanyang mga kamay kahit napakataas ng nyog na kanyang tinalunan. Animoy naghalo ang galit at pagkamangha noon ni Eric dahil sa ginawa ng lalaki. Dali-dali din siyang bumaba sa nyog upang sundan ito. Ang buong akala noon ni Eric ay tatakbo na ito papalayo dahil sa sinusundan niya na ito, pero nagkamali siya. Dahil nang makita ng lalaki na meron pang nakasalok na tuba sa ibang nyog, ay muli itong umakyat upang kunin ang iba pa niyang nasalok. Patuloy lamang sa pagkuha ng tuba ang lalaking yon na para bang nais nitong nakawin ang lahat ng tubang isinalok ni Eric. Dahil sa bilis at liksi ng pangangatawan nito, ay hindi ito nagawang mapigilan ni Eric. Halos ilang hakbang lamang sa lalaki ang pag-akyat nito sa nyog at isang talunan lang naman ang pagbaba niya mula rito. Galit na noon si Eric, pero wala siyang magawa upang mahuli ang magnanakaw ng kanyang tuba. Nang makuha na ng lalaki ang lahat ng kanyang tuba, bigla itong tumalon sa harapan niya. Ibigay mo sa akin yan! Akin yan! Pinagpaguran ko yan! Sigaw dito ni Eric. Nang marinig ito ng lalaki, bigla itong tumalikod kay Eric at tumakbo ng napakabilis. Dahil sa pangyayari ay agad niya itong ikinonsulta kay Mang Muring at doon niya nalaman ang istorya sa likod ng lalaking kanyang nakita. Hayaan mo na yun, Eric. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko ng libre ang pagod mo sa lambanog. Malamang ay hindi mo pa talaga naiintindihan ang pakay ng lalaking yun. Ang lalaking iyong nakita ay ang nasawi kong kapatid, 1 dekada na ang nakakaraan. Sa ganitong petsa at buwan ng taon, nagpapakita yon sa nyugang pinagtatrabahuhan mo upang kunin ang kanyang parte. Hindi matahimik ang kaluluwa noon, Eric. Magpahanggang sa ngayon. Ilang alay na din ang ibinigay namin dito, pero sadyang makapit ang kaluluwa ng kapatid ko sa mga nyugang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Lahat ng trabahador ko dito ay nasabihan ko ng kwento maliban sa iyo. Naway sa susunod na taon ay hindi mo na tangkaing habulin o dakpin ang kapatid kong patuloy na nagpaparamdam sa nyugan. Wika ni Mang Muring. Matapos nilang makapag-usap, agad din namang nagpaalam si Eric sa kanyang amo. Sa paglalakad niya papauwi, narinig na naman niya ang tinig ng isang babae. Eric,
Ingatan mo ang batong ibinigay ko sa iyo. Yan ang mag-aangat sa iyo sa paglipas ng panahon. Ilapat mo din ang batong yan sa katawan ng iyong baldadong ama upang matulungan siya nitong gumaling. Sadyang napakabait mong bata, Eric, dahil hindi mo sinusukuan ang iyong mga magulang. Nararapat lamang na ika'y gantimpalaan ng kalikasan. Huwag mo sanang pahintulutang maligaw ng ibang tao ang iyong landas. Wika ng babae. Sino ka? Ba't ka nagpaparamdam sa akin? Sino ka? Sigaw ni Eric. Habang naglalakad noon si Eric ay patuloy siyang sumisigaw na parang baliw. Nang mawala ang tinig sa kanyang isipan, ay doon pa lamang tumigil si Eric sa kanyang pagsisigaw. Pagdating niya sa kanilang tahanan, ay agad naman siyang nagpahinga gawa ng medyo may kalaliman na ang gabi noong mga oras na yon. Pagsapit ng umaga, ay sinunod ni Eric ang sinasabi sa kanya ng babae dahil sa pagbabakasakaling gumaling ang kanyang ama. Una niyang ginawa sa kanyang ama ay minasahe niya muna ito bago niya nilapatan ng batong kanyang nakita. Maniwala kayo o hindi, makalipas lamang ang 2 linggo ay bigla nang nakalakad ang kanyang ama. Halos hindi mabayaran ang saya noon nila Eric nang makita nila ang paglalakad ng kanilang ama. Ang ina ni Eric noon ay panayang iyak habang tinitingnan ng kanyang asawa. Sa paglipas ng araw, patuloy na ang pagpasok ng swerte sa pamilya nila Eric. Ang batong nakita niya sa lambanugan ay nilagay niya sa kanilang altar upang madasalan ng kanyang mga kapatid sa pagsapit ng 3:00 ng hapon. Nakagawian na kasi nilang pamilya ang magrosaryo tuwing sasapit ang 3:00. Magpahanggang sa ngayong kasalukuyang panahon ay nasa altar pa rin nila Eric yung nakuha niyang mutya ng tuba.